So ngayon po, pag-uusapan naman po natin yung tungkol sa kung ano pa yung magandang posisyon ng pagtulog. Alam niyo po, we spend about 1/3 of our life sa pagtulog at sa pagpapahinga. Kaya napakahalaga po na pumili po tayo ng tamang posisyon para po makapag-regenerate at makapag-repair po yung ating katawan. And also, yung posisyon po that provides the best benefit for our bodies. And not only that, para po maiwasan na sumakit yung ating katawan pagising po natin at nagkakaroon po ng stress yung ating spine. So yung pinakamagandang posisyon po at ang pinakamaraming benepisyo sa kalusugan ay yung pagtulog po sa likod. Kasi pinoprotektahan po niya yung galugod at nakakatulong din po ito para mapawi ang pananakit ng balakang at tuhod. At ang paglagay po ng isang unan sa likod ng iyong tuhod ay maaari makatulong para suportahan ang neutral na kurba ng likod natin. At saka ito po yung pinakamagandang posisyon din kung ayaw po nating mabilis na kumulubot po yung ating mukha. Pero ang posisyong ito ay nagpapalakas po ng hilik at hindi din po ito maganda para doon sa may sleep apnea. Kasi po pwedeng bumara ang dila sa daanan ng hangin. So yung paghiga sa gilid ay ang pangkaraniwang posisyon po ng mga matatanda. Maganda po kasi ito sa mga humihilik o kaya sa may sleep apnea. Pero dahil ang mukha ay palagi pong nakadagan sa unan, ay pwede po itong magdulot ng mga wrinkles. Kaya mas maganda po na we turn ourselves from one side to another nang sa ganun po ay maiwasan mga ito. Yung posisyon naman ng sanggol or what we call the fetal position ay nakakatulong para mapabuti ang sirkulasyon ng ating katawan. Maganda din po ito sa mga humihilik at maganda po itong posisyon na ito sa mga buntis. Dudulot po ito ng magandang sirkulasyon papunta naman doon po sa baby. Siguraduhin lang po na huwag tupiin ng husto ang katawan dahil maaari po ito maging sanhi ng kahirapan ng paghinga o pananakit ng mga kasukasuan, ng mga arthritis po. At yung pagtulog naman sa tiyan ay mahirap dahil kailangan gumamit ang katawan natin ng mas maraming enerhiya sa paghinga kumpara sa ibang mga posisyon. Ang ilan ay maaari makaranas ng pananakit ng leeg o pangingilig ng mga kasukasuan o kalamnan dahil sa mahinang sirkulasyon. Upang makatulong na maiwasan ang maglagay ng presyon sa galugod, magsuksok po ng unan sa ilalim ng iyong puson upang mapanatili sa isang neutral na posisyon. May mga suggestions po tayo sa isang chart. Ibig sabihin na ito ay okay para sa lahat. Iba-iba po kasi ang resulta natin dahil iba-iba po yung ating mga karamdaman. Yung iba nga meron pong napakaraming karamdaman, hindi lang po iisa. So kung meron po tayong mga karamdaman na nakalista sa chart, i-try po natin, baka makatulong po yung mga suggested na mga posisyon na yan, Pero kailangan po nating pakinggan din yung ating katawan. So kung hindi ka talaga komportable na makatulog sa isang particular na posisyon, huwag nyo na lang pong pilitin kasi baka ma-stress ka naman. So nakikita po natin dyan sa chart yung concern po natin. So may nakasulat po dyan kung may low back pain ka, may neck pain, may sleep apnea, or kaya humihilik ka, may acid reflux, kung buntis ka, kung meron po tayo mga sinus congestion, kung meron po tayo mga hip or knee pains. So, nandyan po kung ano po yung posisyon na maganda para sa mga ganitong concerns. At may mga additional tips din po. So, sana po nakatulong po itong health tip na ito sa inyo.